Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1051. Fire Bodhisattva Peel. Natakpan ng malalagang halaman ang napakalaking lambak. Paminsan-minsan, makikita ang isang puno ng maple na mapula sa apoy na may halo-halong, na ginagawa itong lubos na nakapapawi sa mata. May isang maluwang na parisukat na itinayo mula sa kulay pulang mga bato sa bundok sa gitna ng lambak. Ang gitna ng parisukat ay may batong entablado na mahigit 100 talampakan ang taas. Napakaraming tao ang kasalukuyang nasa paligid ng parisukat na ito. Karamihan sa mga tao ay nakasuot ng pulang damit. Maliwanag, sila ay mga disipulo ng Burning Flame Valley. May medyo mataas na plataporma na matatagpuan sa kabilang panig ng plaza. Maaaring hindi maihahambing ang taas nito sa matayog na entablado sa parisukat, ngunit nagkataon na natatanaw nito ang buong lugar. Napakaganda ng tanawin mula sa lugar na iyon. Sa sandaling ito, napakaraming tao ang nakatayo sa platapormang ito habang nakatalikod ang kanilang mga kamay. Kung susuriing mabuti ang mga ito, makikita nila na sila ang mga tinaguriang Alchemist Grandmaster mula sa malaking bulwagan kanina. Ang rumaragasang tunog ng hangin ay naganap sa gitna ng mga pribadong pag-uusap na nagaganap sa plaza. Kaagad, 4 na figure ang sumugod mula sa malayo at marahang dumapo sa entablado ng bato. Ang kanilang mga figure ay nahayag na ang Valley Chief ng Burning Flame Valley, si Tang Xin, ang pulang babae na tinatawag na Wu Xiaoyan, at ang External Elder ng Peel Tower, si Grandmaster Huan. Ang hitsura ni Tang Xin ay naging dahilan upang hamina ang pribadong pag-uusap sa paligid ng plaza. Alam ng lahat ng mga disipulo ng Burning Flame Valley na naruroon na si Tang Xin ay makikipag-ugnayan sa 2 Alchemist Grandmaster upang pinuhin ang isang medicinal peel. Naturally, hindi sila nang ahas na random na gumawa ng anumang ingay, sa takot na sila ay makagambala sa pagpipino ng nakapagpapagaling na tableta. Lumapag si Tang Xin. Dahan-dahang lumibot ang tingin niya sa paligid niya. Pagkatapos nito, lumingon siya at tumingin kina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Nakangiti siyang nagtanong, "Handa na ba kayong dalawa?" Tumanggaw sina Xiaoyan at Grandmaster Huan nang marinig nila ang kanyang tanong. Ang medicinal pill na gustong pinuhin ng matandang ito sa pagkakataong ito ay tinatawag na Fire Bodhisattva Pill. Ito ay isang Tier 7 high-grade medicinal pill. Ito ay bahagi ng medicinal formula. Kayong dalawa ay makakakuha ng tig-isa. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang mga tagubilin sa medicinal formula sa panahon ng refinement at gawin ang iyong inilaan na gawain. Ikinaway ni Tang Xin ang kanyang mga kamay at 2 scroll ang lumipad papunta kina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Nagmamadaling tinanggap ng dalawa ang balumbon. Pagkatapos nito, agad nilang ipinasok sa kanila ang kanilang espiritual na lakas, mabilis na naalala ang pormulan ng gamot sa kanilang isipan. Makalipas ang halos 10 minuto, sa wakas ay binuksan ni Xiaoyan ang kanyang nakapikit na mga mata sa mabagal na paraan. Ang pormula ng gamot na naitala sa scroll ay hindi kumpleto. May bahagi lang noon. Malamang na ayaw payagan ni Tang Xin na matutunan nilang dalawa ang kumpletong pormula ng gamot. Gayunpaman, walang pagtutol si Xiaoyan. Ang isang Tier 7 medicinal pill formula ay napakabihira. Paano naging posible na random na ibigay ito sa ibang tao? Gayunpaman, isang bahagi lang ng medicinal pill ay napakakomplikado. Nagtataka ako kung gaano kakomplikado ang buong formula. Talagang karapat-dapat itong mapunta sa Tier 7 high grade. Bagamat nakakita lang si Xiaoyan ng isang bahagi ng medicinal formula, malabo niyang nasabi ang kahirapan ng pagpino nitong medicinal pill. Natapos na ba kayong dalawa magbasa? Ngumiti si Tang Xin at nagtanong matapos makitang nagmulat ng mga mata sina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Tumanggaw naman ang dalawa. Malamang na ang pagpino sa medicinal pill na ito ay mangangailangan ng mahabang panahon. Sa makatuwid, pareho kayong dapat na maging handa sa pag-iisip. Huwag pahintulutan ang anumang aksidente na mangyari sa kalagitnaan ng. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Tang Xin nang magsalita siya. Lubos niyang pinahahalagahan ang pagpipino ng tableta na ito. Kung ito ay mabibigo, ito ay magreresulta sa isang malaking dagok sa kanya. Sina Xiaoyan at Grandmaster Huan ay parehong may karanasang tao.
Malinaw na alam nila ang puntong ito at hindi gumawa ng anumang pagtutol. Ang matandang ito ay hindi isang alchemist at walang eksaktong kontrol sa aking espiritual na lakas gaya ng inyong dalawa. Kaya, gagawin ko ang pagpipino ng mga sangkap na panggamot. Gayunpaman, ang pagsasama-sama ng mga sangkap na panggamot ay depende sa inyong dalawa. Itinuro ni Tangzin ang dalawang gilid pagkatapos magsalita. May dalawang upo ang bato doon. Kung walang problema, mangyaring umupo. Nagpalitan ng tingin sina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Ngumiti sila at tumanggo sa isa't isa. Pagkatapos nito, gumalaw ang kanilang mga katawan at lumitaw sila sa mga upuang bato. Pagkatapos nun, umupo na silang dalawa. Idiniin ang mga paa ni Tangzin sa lupa matapos makitang nakaupo na silang dalawa. Lumitaw ang kanyang katawan sa isang rock chair sa kabilang gilid. Sa isang sulyap sa babaeng nakapula ang damit sa tabi niya, nag-utos siya sa malalim na boses. War, huwag mong hayaang may makagambala sa atin sa panahon ng pagpipino ng tableta. Oo, Ama. Bahagyang ibinaba ng babaeng nakasuot ng pula na tinatawag na War ang kanyang baba. Lumipad ang kanyang magagandang mata sa paligid at nakaagaw ng tingin kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, tumalon siya pababa mula sa entablado ng bato at nagsimulang ayusin ang mga disipulo ng Burning Flame Sect, pinahigpit ang mga depensa ng lugar na ito. Matapos ayusin ang lahat ng naaangkop, ang ekspresyon ni Tangzin ay unti-unting naging solemna. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at nakita ng isa ang isang napakalaking bagay na lumilipad palabas sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, lumapag ito ng husto sa gitna ng entablado ng bato. Ang mabigat nitong bigat ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng entablado ng bato. Tiningnan ni Xiaoyan at Grandmaster Huan itong 10 talampakang laking medicinal cauldron. Ang medicinal cauldron ay maapoy pula ang kulay. Mayroong maraming mga guhit ng mga bulkan na sumasabog sa mga dingding ng medicinal cauldron. Isang alon ng marahas na aura ang tatama sa isa kapag sinulyapan ito. Tiningnan lang ni Xiaoyan ang maapoy na pulang medicinal cauldron na ito nang malaman niya na ang kalidad ng medicinal cauldron na ito ay malamang na hindi mas mahirap kaysa sa kanyang 10,000 beast cauldron. Mountain Melting Cauldron. Ito ay isang bagay sa Heavenly Cauldron Rangkang. Ito ay hindi inaasahang hinawakan sa mga kamay ni Valley Chief Tang kung paano ito humantong sa isang tao na mainggit. Tiningnan ni Grandmaster Huan itong nagninangas na pulang kaldero. Ang inggit na tingin sa kanyang mga mata ay sobrang siksik. Nahanap ko lang ito sa pamamagitan ng swerte noon. Ngumiti si Tangzin. Pagkatapos nito, muli niyang iwinagayway ang kanyang manggas. Makikita agad ng isa ang mga nakaimpake na sangkap ng gamot na patuloy na lumilipad palabas sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, nagtagal sila sa hangin sa itaas ng yugto ng batong ito. Sa hitsura nito, mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Kumalat ang isang siksik na halimuyak na panggamot sa sandaling lumitaw ang mga sangkap na panggamot na ito. Maliwanag, hindi sila ordinaryong mga bagay. Ang pangangailangan ng maraming sangkap na panggamot upang pinuhin ang Fire Bodhisattva pill na ito ay talagang tumyupad sa reputasyon nito bilang isang Tier 7 high-grade medicinal pill. Ang ekspresyon ni Tangzin ay naging mas solemna pagkatapos na ipatawag ang mga sangkap na panggamot na ito. Kinuyam niya ang kanyang kamay at isang kulay pilak na apoy ang bumungad. Siyam na fire dragon ang lumalangoy sa loob nito, na naglalabas ng nakakagulat na lakas ng dragon. Grandmaster Huan, ubusin ang medicinal pill na ito. Ito ay magbibigay daan sa 9 Dragon Lightning Flame na makaramdam ng kaunti pang pagkakaugnay sa iyo. Kaya, maaari kang magtiis ng mas mahabang panahon. Inihagis ni Tangzin ang isang kulay pilak na tableta kay Grandmaster Huan. Agad niyang sinulyapan si Xiaoyan at ngumiti habang nagtanong. Kabataang kaibigan na si Yan Xiao, hindi mo kailangan ang bagay na ito, hindi ba? Tumanggo si Xiaoyan. Ang kanyang kaluluwa ay protektado ng Glazed Lotus Heart Flame. Ang 9 Dragon Lightning Flame na ito ay maaaring isa ring Heavenly Flame, ngunit wala itong nagawa sa kanya. Napangiti si Tangzin nang makita niya ang tugon ni Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumabas ang kulay pilak na apoy. Agad itong pumasok sa Mountain Melting Cauldron. Sa isang chi na tunog, ito ay naging isang mabangis na apoy.
Ang 9 na maliliit na dragon na apoy sa loob nito ay mabilis na lumawak. Pagkatapos nito, ibinuka at isinara ng mga dragon ang bibig nito habang lumalangoy sila sa loob ng medicinal cauldron, naglalabas ng maraming kulay pilak na apoy. Dahil handa na ang lahat, tayo ay magsimula. Ang ngiti sa mukha ni Tang Xin ay binawi habang siya ay same time na nagsalita habang tinitingnan ang pilak na apoy na sumisikat sa loob ng medicinal cauldron. Isang nakakasilaw na kislap ang lumabas sa magkabilang mata ni Tang Xin nang tumunog ang kanyang boses. Nakahawak ang dalawang kamay niya sa bakanteng espasyo. Ang mga sangkap na panggamot na lumulutang sa hangin ay agad na nagmadaling bumaba. Pagkatapos nito, sila ay patuloy na itinapon sa panggamot na kaldero. Ang mga sangkap na panggamot na ito ay kakapasok pa lamang sa medicinal cauldron ng ang 9 na apoy na dragon ay nagpakawala ng malalim na dragon na umuungal at sumugod. Agad nilang nilamon ang mga ito ng sabay-sabay. Ang apoy na kumikinang sa kanilang mga katawan ay biglang naging siksik. Habang sinimulang pinuhin ni Tang Xin ang mga sangkap na panggamot, nagmamadaling itinoon ni na Xiaoyan at Grandmaster Huan ang kanilang mga isip. Ang kanilang espiritual na lakas ay lumundag mula sa pagitan ng kanilang mga kilay at mabilis na pumasok sa panggamot na kaldero sa ilalim ng proteksyon ng kanilang sariling apoy. Naramdaman nilang dalawa ang nakakatakot na temperatura sa loob ng kaldero sa sandaling pumasok dito ang kanilang espiritual na lakas. Okay pa rin ito para kay Xiaoyan, ngunit medyo nagbago ang ekspresyon ni Grandmaster Huan. Ang 9 Dragon Lightning Flame sa loob ay mas malakas kaysa sa panahon ng pagsubok. Gayunpaman, maswerte na binigyan siya ni Tang Xin ng medicinal pill kanina. Kung hindi, malamang na mahihirapan siyang magtiis ng mahabang panahon. Kayong dalawa, ang unang batch ng mga sangkap na panggamot ay malapit nang makumplito ang kanilang mga pagpipino. Ipauubaya ko sa inyong dalawa ang usapin ng pagsasanib sa kanila. Ang boses ni Tang Xin ay biglang tumunog sa tabi ng kanilang mga tainga ilang sandali matapos ang kanilang espiritual na lakas ay pumasok sa medicinal cauldron. Si Xiaoyan at Grandmaster Huan ay nakaramdam ng tensyon sa kanilang puso nang marinig nila ang kanyang boses. Binaliktad ng kanilang isipan ang unang bahagi ng formula ng gamot habang naghahanda silang kumilos. Makalipas ang halos 20 minuto, biglang nanginig ang 9 na fire dragon sa medicinal cauldron. Ang kanilang napakalaking bibig ay ibinuka bilang kumpol-kumpol ng mga sangkap, na naglalaman ng lubhang makakapal na pabangong panggamot, na iniluwa sa kanilang mga bibig. Ang mga sangkap na ito ay ang kakanyahan ng nakapagpapagaling na lakas na naiwan ng mga sangkap na panggamot na iyon. Ang ilan ay nasa anyong almirol habang ang iba ay nasa likido o solidong anyo. Sa sandaling ito, lahat sila ay sinuspinde sa loob ng medicinal cauldron. Gawin mo. Ang mga purong nakapagpapagaling na lakas na ito, nakakaalis lang ng mga dumi nito, ay kalalabas lang ng mabilis na sumunod ang solemne na boses ni Tang Xin. Nakahinga ng malalim ng hangin sina Xiaoyan at Grandmaster Huan nang marinig nila ang mga salita ni Tang Xin. Pagkatapos nito, ang kanilang espiritual na lakas ay nawala. Sa kani-kanilang kaalaman sa mga sangkap na panggamot, sinimulan nilang paghiwalayin ang ilan sa mga likidong panggamot na kabilang sa formula ng gamot. Pagkatapos nito, ginamit nila ang kanilang spiritual strengths para balutin sila. Ang kani-kanilang mga apoy ay lumabas at nagsimulang dahan-daang pagsamahin ang mga pinong lakas na panggamot na ito ayon sa mga tagubilin sa formula ng gamot. Sa isawalis ng spiritual strength ni na Xiaoyan at Grandmaster Huan, ang mga sangkap na panggamot na nasuspine sa medicinal cauldron ay ganap na natangay. Ang dalawa sa kanila ay mga veteranong alchemist na may napakahusay na karanasan. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nagtulungan sila, walang mga bahid na nangyari. Nakahinga ng maluwag si Tang Xin nang makita niyang eksaktong nagtatrabaho ang 2 taong ito nang hindi nagkakamali. Isang ideya ang agad na pumasok sa kanyang isipan habang ang isa pang batch ng mga sangkap na panggamot ay sinipsip sa kaldero ng gamot. Pagkatapos nito, sinimulan niyang muli ang pagpipino. Sa platform na hindi kalayuan, ang mga alchemist grandmaster ay nagmamadaling ibinato ang kanilang atensyon nang makita nilang nagsimula na ang pagpipino ng tableta. Nang makita nila na madaling makasabay ni Xiaoyan sa takbo ni Tang Xin at Grandmaster Huan, medyo naging hindi natural ang kanilang mga mukha. Ito ang nangyari lalo na para sa Grandmaster Mo na iyon.
Ang kanyang ekspresyon ang pinakapangit. Kanina, sinabi pa niya na nakapasa lang si Xiaoyan sa pagsubok dahil umaasa siya sa lakas ng Heavenly Flame. Gayunpaman, ang kasalukuyang eksenang ito ay parang isang walang awa na sampal sa kanyang mukha dahil malinaw na naiintindihan niya sa kanyang puso na kahit na personal siyang sumali sa pagpipino, imposible para sa kanya na sundan ang bilis ng refinement ni Tang Xin at isang Tier 7 alchemist. Ang mga magagandang mata ni Tang Woer ay walang kurap na nakatitig sa entablado ng bato mula sa gilid ng plaza. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makitang hindi natarante si Xiaoyan. Agad siyang ngumiti at mahinang bamulong. Mukhang tumpak ang paningin ng ama. Ang taong ito ay hindi isang tanga na marunong lamang gumawa ng labis na mga kahilingan. Gayunpaman, iniisip ko kung matutulungan ba niya ang ama na matagumpay na makumplito ang pagpipino ng tableta na ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1052. Fuse. Ang refinement ng isang Tier 7 medicinal pill ay isang napakahirap na bagay. Ang Fire Bodhisattva pill na ito, bilang isang high-grade Tier 7 high pill, ay mas mahirap pinuhin. Ang kulay pilak na apoy ay galit na nasusunog sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero sa entablado ng bato. Isang mababang dagandong ng dragon ang paulit-ulit na ibinubuga mula sa loob nito. Ang mataas na temperatura ay naging sanhi ng bahagyang pagbaluktot ng paligid ng entablado ng bato. Maraming mga sangkap na panggamot ang nananatili sa hangin sa itaas ng entablado ng bato. Paminsan-minsan, sila ay itatapon sa panggamot na kaldero na may kaway ng kamay ni Tang Xin. Pagkatapos nito, sila ay lalamunan ng siyam na fire dragon sa loob. Gayunpaman, dapat sabihin na napakaginhawang gamitin ang 9 Dragon Lightning Flame upang pinuhin ang mga sangkap na panggamot. Ang siyam na Fire Dragon ay parang siyam na maliliit na bersyon ng medicinal cauldrons. Maaari nilang ganap na pinuhin ang mga sangkap na panggamot na ito. Siyempre, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na ang siyam na Fire Dragon na ito ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ni Tang Xin, ngunit ang kanyang kontrol sa temperatura ng apoy ay umabot na sa pinakamataas. Ang kanyang atensyon ay nahati sa siyam, ngunit hindi mahanap ng isa ang kaunting pagkakamali. Maaaring isipin ng isang tao na kung talagang nagtataglay si Tang Xin ng kwalipikasyon na maging isang alchemist, hindi magiging mababa ang kanyang tagumpay sa larangan ng alchemist. Pakiramdam ni Xiaoyan ay medyo hindi niya makita si Tang Xin. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang kakaibang matalas na pandama, malabo niyang naramdaman na siya ay isang nakakatakot na pag-iral. Gayunpaman, mahirap para kay Xiaoyan na makadama ng anuman sa pamamagitan ng kanyang aura. Malamang na napakaangkop na gamitin ang paglalarawan ng hindi maarak upang ilarawan siya. Bagamat si Tang Xin ay isang higanti na may sobrang nakakatakot na lakas, medyo magalang siya kapag nakikitungo sa iba. Hindi niya taglay ang kaiabangan ng isang elite na Daozun. Marahil ito ay dahil siya ay may isang palakaibigan na karakter o na siya ay itinago ang kanyang sarili ng masyadong malalim, ngunit si Xiaoyan sa huli ay napanatili ang isang malusog na halaga ng takot para sa kanya. Paanong ang isang ordinaryong tao ay magiging pinuno ng isang paksayon tulad ng Burning Flame Valley? Iyon ang unang pagkakataon na sinubukan ni Xiaoyan ang ganitong uri ng pakikipagtulungan upang pinuhin ang isang medicinal pill. Gayunpaman, walang mga bahid. Ang kanyang karanasan sa pagpipino ng tableta ay hindi mas mahina kaysa sa sino mang naruroon. Bukod dito, ang kanyang gawain ay ang simpleng pagsasama-sama ng mga purong nakapagpapagaling na lakas. Sa kanyang kasalukuyang espiritual na lakas, hindi ito itinuturing na napakahirap. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagmamayari ng Glazed Lotus Heart Flame, hindi siya nakaramdam ng pananakot sa lakas ng 9 Dragon Lightning Flame sa loob ng Fire Cauldron. Ang entablado ng bato ay ganap na tumahimik. Tanging tunog lang ng apoy ang lumabas. Nakapikit sina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Itinoon nila ang kanilang mga isip at kinokontrol ang kanilang mga espiritual na lakas sa panggamot na kaldero. Ang isang jade green na glow ay malabo na nakikita sa loob ng kulay pilak na apoy na tumatama sa buong kaldero ng gamot. Ang loob ng kumpol ng jade green na apoy na ito ay inookupahan ng espiritual na lakas ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, maraming iba't ibang uri ng mga sangkap na panggamot, na matagumpay na napino,
ay unti-unting nagsasama-sama sa napakabagal na bilis sa ilalim ng kanyang tumpak na kontrol. Chi. Isang bahagyang tunog ang biglang lumitaw mula sa tahimik na jade green na glow. Kapag lumilipat ang tingin ng isa, makikita niya ang isang patak ng makulay at malapot na likido na lumalabas sa loob nito. Isang makakapal na halimuyak na panggamot ang tumutulo mula sa likido. Ang unang pagsasama na hakbang pa lang ay umabot na ng halos 3 oras. Ang Tier 7 medicinal pill na ito ay talagang napakahirap ayusin. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan matapos pagsamahin ang maraming sangkap na panggamot sa makulay at malapot na likidong ito. Kaagad, naging tense ang kanyang puso. Alam niyang simula pa lang ito. Ang pagpino sa isang Tier 7 medicinal pill ay hindi isang bagay na kasing dali ng kanyang naisip. Matapos maramdaman ang kahirapan sa pagpino nitong Tier 7 na gamot na tableta, hindi sinasadyang natuwa si Xiaoyan. Kung hindi siya pinalad na pumasok sa mahiwagang kondisyong iyon noong tinulungan niya si Kailin na pinuhin ang medicinal pill sa Inner Academy, malamang na imposible para sa kanya na matagumpay na pinuhin ang medicinal pill gamit ang kanyang alchemist skill noon. Ngayong naisip na niya, swerte nga ang pangunahing dahilan ng kanyang tagumpay. Gayunpaman, sa aking kasalukuyang lakas, malamang na ang aking mga pagkakataon na magtagumpay ay tataas ng malaki kung muli ko itong pinuhin. Bukod dito, hindi ko na kailangang umasa sa pagpasok sa mahiwagang kalagayang iyon. Ang kasiyahan ay lumundag sa puso ni Xiaoyan nang maisip niya ito. Napakaganda na naabot niya ang yugtong ito. Talagang nakakagulat ang batang kaibigan na si Yan Xiao. Natapos niya ang paunang pagsasama. Biglang tumunog ang boses ni Tang Xin sa tabi ng tainga ni Xiaoyan. Maliwanag, labis siyang nagulat sa mabilis na kahusayan ni Xiaoyan. Dapat malaman na ang external elder mula sa Peel Tower, si Grandmaster Huan, ay hindi pa nakumpleto ang paunang pagsasama sa sandaling ito. Napangiti lang si Xiaoyan sa pagkagulat ni Tang Xin. Pagkatapos nito, ibinahagi niya ang kanyang boses. Valley Chief Tang, ang pangalawang bahagi ba ng medicinal ingredient ay ganap na pino? Hihihi. Kanina pa ito naghihintay. Tumawa si Tang Xin. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang ang siyam na dragon na apoy ay biglang lumaki ang kanilang mga bibig. Maraming mga sangkap na panggamot, na natapos na ang kanilang pagpipino, ay muling iniluwa. Ang isang bahagi nito ay pinaghiwalay bago pumasok sa jade green na ilaw kung saan matatagpuan ang spiritual strength ni Xiaoyan. Ang refinement ng Fire Bodhisattva Pill ay nahahati sa 8 bahagi. Ito ay kasalukuyang pangalawang bahagi lamang. Gayunpaman, sa inyong dalawa na pagpapahiram ng inyong mga kamay, malamang na ang pagkakataon na magtagumpay sa pagkakataong ito ay magiging napakataas. 8 bahagi. Hindi napigilan ni Xiaoyan na tahimik na hindi makapagsalita. Talagang karapat-dapat itong maging isang Tier 7 high-grade medicinal pill. Mabilis na itinoon ni Xiaoyan ang kanyang isip pagkatapos na bumulalas sa kanyang puso. Pagkatapos nito, sinimulan niyang pagsamahin ang pangalawang bahagi ng mga purong nakapagpapagaling na lakas. Ilang sandali matapos simulan ni Xiaoyan ang pagsasama-sama ng pangalawang bahagi, dahan-dahang binuksan ni Grandmaster Zuan ang kanyang nakapikit na mga mata. Medyo naalog ang kanyang puso nang sumulyap siya kay Xiaoyan. Talagang lumampas sa kanyang inaasahan ang pagganap ni Xiaoyan. Ang binatang ito na tinatawag na Yan Xiao ay malamang na isang Tier 7 alchemist din. Ang gayong talento ay talagang namumukod tangi at napakatalino. Marahang bamantong hininga si Grandmaster Huan sa kanyang puso. Ang kanyang espiritual na lakas ay lumusot sa loob ng nakapagpapagaling na kaldero. Sinipsip niya ng paulit-ulit ang pangalawang batch ng mga essences ng pinong panggamot at muli niyang sinimulan ang pagsasanib. Ang nakakapagod nitong pagpipino ng Fire Bodhisattva Pill ay medyo lumampas sa inaasahan ni na Xiaoyan at Grandmaster Huan. Sa hitsura nito, ang pagpipino ng tableta na ito ay talagang isang gawaing nakakaubos ng oras. Malamang na hindi nila matagumpay na mapino ang panggamot na tabletang ito kung wala silang 10 araw na oras. 10 araw ng tuloy-tuloy na pagpipino ng tableta ng walang pahinga ay magiging lubhang nakakapagod, lalo na kapag kailangan nilang ilagay ang isang bahagi ng kanilang atensyon upang harangan ang kaagnasan ng mataas na temperatura ng 9 Dragon Lightning Flame.
Inubos nito ang kanilang spiritual strength habang pinagsasama nila ang mga sangkap na panggamot. Okay pa rin si Xiaoyan sa mga tuntunin nito. Gayunpaman, ang katawan ni Grandmaster Huan ay malabong hindi na makatiis pagkatapos maabot ang ikalimang round ng pagsasama-sama ng mga sangkap na panggamot. Mabuti na lang at nakapaghanda siya ng maraming sangkap na panggamot para mabawi ang kanyang lakas. Kung hindi, malamang na napakahirap para sa kanya na magtiis. Mabilis na lumipas ang oras habang unti-unting nabawasan ang maraming sangkap na panggamot na nakabitin sa hangin sa itaas ng entablado ng bato. Kung bibilanggan ng isa ang oras, ang pagpipino ng tableta ay papalapit na sa ikapitong araw. Sa loob ng 7 araw na ito, ang 3 tao sa entablado ng bato ay hindi nagpakita ng kahit kaunting aktibidad. Ang tanging pagbabago ay ang makapal na halimuyak ng gamot na tumagos mula sa kaldero ng gamot. Lahat ng mga alchemist sa platform na hindi kalayuan sa entablado ng bato ay tumingin kay Xiaoyan, na nagtiis ng halos 7 araw. Lalong naging siksik ang solemness sa kanilang mga mukha. Matapos makita ang pagganap ni Xiaoyan sa 7 araw na ito, wala nang nangahas na kutsain siya dahil alam nilang kung sila ang nasa lugar niya, hindi sila makakatagal hanggang ngayon. Kung tama ang hula ko, ang Yan Xiao na ito ay dapat na isang Tier 7 alchemist. Biglang bumantong hininga ang isang alchemist mula sa platform habang nagsasalita. Natigilan ang lahat ng marinig ang mga salitang ito. Agad silang nagpakawala ng mapait na tawa. Ang bagay na ito ay isang bagay na medyo mahirap para sa kanila na tanggapin. Nakuha lamang nila ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng maraming taon ng mapait na pagsasanay, ngunit isang binata, na tila nasa 20 anyos, ay nalampasan sila. Nagulat ang mga mata ni Grandmaster Mo habang nakatingin sa batong entablado. Ang kanyang mukha ay naglalaman ng isang talunan na ekspresyon. Sa sandaling iyon, mukhang tumanda na siya ng kaunti. Si Tang War ay nakatayong maganda sa gilid ng plaza. Ang kanyang matangkad na figure ay kakaibang kaakit-akit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok din sa entablado ng bato. Ang magkabilang kamay niya ay mahigpit na nakakuyom. Ang pill refinement ay pumasok sa intermediate stage. Umaasa siya na walang mangyayaring masama. Mabilis na damaloy ang oras sa gitna ng mga inaasahan ng lahat. Isang araw na naman ang lumipas sa isang kisap mata. Ang 8 bahagi ng pagpipino ng tableta ay umabot na sa huling hakbang. Sa sandaling ito, ang mga sangkap na panggamot na nasuspine sa hangin sa itaas ng entablado ng bato ay ganap na ibinuhos sa panggamot na kaldero. Napuno ng malakas na fire affinity energy ang paligid, na naging sanhi ng pakiramdam ng hangin na medyo na-distort. Ang kulay pilak na apoy sa loob ng medicinal cauldron ay naging mas mabangis. Isang dagandong ng dragon ang paulit-ulit na ibinubuga mula sa loob. Pagkatapos nito, ito ay bumangon sa isang malawak at makapangyarihang paraan habang kumakalat sa buong lambak. Ang mga ekspresyon ng 3 grupo ng lalaki ni Xiaoyan ay napakaseryoso sa sandaling ito. Kung hindi nila nalampasan ang hadlang na ito, ang kasalukuyang pagtatangka sa pagpipino ng tableta ay ganap na mabibigo. Kayong dalawa, natapos na ng matandang ito ang pagpipino ng sangkap na panggamot. Ang kasunod na pagsasama ay nasa inyong dalawa. Sumulyap ang mga mata ni Tang Xin kina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang ikinuyom ang kanyang mga kamay at ipinaalam sa kanila sa malalim na boses. Ang natitirang gawain ay wala na siyang pakialam. Kung nagtagumpay o hindi ang pagpipino ng tabletang ito ay depende kina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Kinagat ni na Xiaoyan at Grandmaster Huan ang kanilang mga ngipin at tumanggo nang marinig ito. Agad nilang itinoon ang kanilang mga isip. 8 maliliit na ilaw ang nasuspine sa loob ng jade green na glow sa loob ng medicinal cauldron. Ang mga sabaw na panggamot na pabango ay paulit-ulit na kumakalat mula sa mga ilaw. Ito ang mga likidong panggamot na nabuo pagkatapos ng pagsasanib ng halos 100 uri ng mga sangkap na panggamot. Ang kasalukuyang gawain ni Xiaoyan ay ganap na pagsamahin ang 8 kumpol na ito sa susunod na 9 na araw. Kung nabigo ang kanyang pagsasanib, ang pagpipino ng tableta sa pagkakataong ito ay natural na mauuwi sa pagkabigo. Sa oras na iyon, makakalimutan niya ang tungkol sa Skyfire 3 Mysterious Change. Biglang naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang mga kamao nang maisip niya ito. Sa pagkakataong ito,
hinayaan lamang siyang magtagumpay. Hindi siya mabibigo. Battle Through the Heavens. Kabanata 1053. Hindi inaasahang pagliko ng mga pangyayari. Nakatuon ang isip ni Xiaoyan sa 8 maliliit na ilaw na nakabitin sa loob ng jade green na glow. Ang ilang likido o tulad ng pulbos na sangkap ay malabo na nahayag sa loob ng mga kumpol ng liwanag. Pagkatapos ng 9 na araw ni Xiaoyan ng pagsasama-sama ng lahat ng mga purong nakapagpapagaling na lakas, itong 8 kumpol ng purong panggamot na likido ay naglalaman ng nakapagpapagaling na lakas ng halos 20 sangkap ng gamot na pinagsama-sama. Ho! Nagpakawala ng malalim na hininga si Xiaoyan. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Grandmaster Huan sa kabilang banda. Agad na ipinikit ng dalawa ang kanilang mga mata nang lumabas ang Mar-Angel na spiritual strengths at pumasok sa medicinal cauldron. Ang solemne na ekspresyon sa mukha ni Tang Xin ay naging mas maliwanag nang maramdaman niya ang mga kilos ng dalawang ito. Ang tagumpay o kabiguan ng pill refinement na ito ay depende sa kasunod na performance ni na Xiaoyan at Grandmaster Huan. Ang spiritual strength ni Xiaoyan ay pumasok sa Jade Green Light Circle sa magulong paraan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, at 2 patak ng makulay na likido ang agad na bumaba bago nagsimulang dahan-daang magsanib. Isang ripple ang nabuo sa ibabaw kasunod ng pagdikit ng 2 droplet na ito ng panggamot na likido. Ito ay isang uri ng paglaban na nilikha bago ang 2 uri ng nakapagpapagaling na lakas ay pinagsama. Kinailangan itong gamitin ni Xiaoyan upang mahanap ang punto ng equilibrium sa pagitan ng dalawa. Noon lamang niya may pagsasama ang mga ito ng perpekto. Ang ganitong uri ng pagsasanib ay nangangailangan ng matinding katumpakan ng espiritual na lakas ng isang tao. Kung ang anumang pagkakamali ay magaganap sa daan, ito ay haantong sa kabiguan ng pagsasama. Ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay nagbago sa hindi mabilang na bilang ng maliliit na linya na kumakalat sa bawat pulgada ng 2 patak ng panggamot na likido. Anumang kaunting pagbabago sa loob ay agad na mapapansin ni Xiaoyan. Ang unang hakbang ng pagsasama ay lubhang mahirap. Gayunpaman, maswerte na si Xiaoyan ay sobrang karanasan. Bukod pa rito, mayroon siyang malaking halaga ng espiritual na lakas. Ang 2 uri ng mga likidong panggamot na ito ay nasa isang pagkapatas ng humigit kumulang 1 oras habang ang kanyang espiritual na lakas ay nagpapanatili ng isang matatag na presyon. Pagkatapos lamang ng panahong iyon ay talagang nagsimula ang pagsasanib. Bagamat napakabagal nito, ilang oras na lang bago matapos. Mabilis na dumaloy ang oras sa panahon ng tahimik na pagpipino. Pagkalipas ng humigit kumulang 3 oras, 2 patak ng makulay na likido ang sa wakas ay pinagsama-sama. Nag-transform sila sa isang matingkad na kulay, malapot na likido na dahan-dahang nasuspine sa loob ng Jade Green Light Circle. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makita niyang nagtagumpay ang pagsasanib. Isang ideya ang dumaan sa kanyang isipan, at isang kulay itim na bagay na parang pulbos ang lumipad pababa. Unti-unti itong nahulog sa matingkad na kulay, malapot na likido. Ang pagsasama-sama ng asensya ng mga sangkap na panggamot ay isang napakatagal na hakbang. Hindi dapat makaramdam ng kahit katiting na pagkabalisa sa panahong ito. Kung hindi, ang isang bahagyang error ay magreresulta sa pagkabigo ng pagsasama. Bukod dito, ito ay magiging sanhi ng mahalagang sangkap ng gamot na maging basura. Gayunpaman, maswerte na ang lahat ay naging maayos sa panig ni Xiaoyan, at siya ay lubhang maingat dahil ang pagkabigo o tagumpay ng pagpipino ng tableta na ito ay magpapasya kung makukuha niya o hindi ang Skyfire 3 Mysterious Flame. Kasunod ng daloy ng panahon, ang 8 maliliit na ilaw sa loob ng Jade Green Light Circle ay dahan-daang pinagsama sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan. Itinoon ni Tang Xin ang kanyang mga mata sa medicinal cauldron sa entablado ng bato. Ang bawat aksyon sa loob nito ay mabilis na nakuha sa kanyang isipan. Talagang pambihira ang Yan Xiao na ito. Hindi lang niya napanatili ang bilis ng pagsasanib niya, ngunit nagawa niyang sumanib noon ng walang kaunting pagkakamali. Bukod dito, ang kanyang espiritual na lakas ay napakalawak at napakalakas din. Ito ay maraming beses na mas malakas kaysa kay Grandmaster Huan, na isa ring Tier 7 Alchemist. Sa kakayahan ni Tang Xin yan na sabihin na mas sa kakayahan ni Tang Xin,
natural niyang masasabi na ang espiritual na lakas ni Xiaoyan ay mas malakas kaysa sa espiritual na lakas ni Grandmaster Huan. Ang mga mata ni Tang Xin ay muling bumaling kay Grandmaster Huan habang ang ideyang ito ay kumikislap sa kanyang puso. Ang nakita lang niya ay ang medyo mapatla niyang mukha. Agad na nadurog ang puso niya. Tila ang pagsasama-sama ng nakapagpapagaling na lakas sa loob ng Nine Dragon Lightning Flame na ito ay nagpapagod sa kanya. Bagamat nag-aalala si Tang Xin, wala siyang magagawa sa sandaling ito. Hindi niya maaaring palitan siya sa kalagitnaan. Kaya, ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na sana ay makapagtiis si Grandmaster Huan hanggang sa wakas. Dahil sa ilan sa mga pagbabago sa entablado ng bato, malinaw na alam ng mga taong naruroon na natapos na ni Tang Xin ang kanyang tungkulin. Ngayon, bahala na sina Yan Xiao at Grandmaster Huan. Kung nagawa nilang matagumpay na pagsamahin ang kani-kanilang mga bahagi ng nakapagpapagaling na lakas, ang pagpipino ng tableta sa pagkakataong ito ay malamang na magtagumpay. Gayunpaman, kung may nangyari sa alinman sa mga ito, malamang na ang pagpipino ng tableta na ito ay magtatapos sa kabiguan. Siguro kung ang Yan Xiao na iyon ay makakapagtiis hanggang sa huli. Ang 9 na araw na ito ay malamang na naubos ang malaking halaga ng kanyang espiritual na lakas. Hinaplos ng isang alchemist grandmaster ang kanyang balbas habang dahan-dahan siyang nagtaka ng malakas. Nagtagal na sila hanggang sa yugtong ito. Sobrang panghihinayang kung may mangyayaring pagkakamali. Ibinuka ng isa pang alchemist grandmaster ang kanyang bibig at sumagot. Tumanggo ang mga nakapaligid sa kanya na may parehong iniisip. Si Yan Xiao ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagiging pagod. Sa halip, si Huan Feng. Ang kanyang espiritual na lakas ay malinaw na nagsisimulang hamina. Isang matandang lalaki, na nakatayo sa harapan, biglang bumantong hininga habang dinaragdagan niya ang kanyang mga iniisip. Agad na tumahimik ang paligid nang marinig ng lahat ang kanyang sinabi. May kaunting kapuruhan sa mukha ng lahat. Sa pamamagitan ng paglalagay nito sa paraang ito, hindi ba ibig sabihin na itong Yan Xiao ay mas magaling pa kay Grandmaster Huan? Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin sa sandaling ang katawa-tawang kaisipang ito ay sumikat sa kanilang mga puso dahil ang matandang ito ay ang isa pang external elder mula sa Peel Tower. Ang kanyang paningin ay mas malaki kaysa sa kanilang lahat. Kaya naman, walang sino man sa kanila ang nang-ahas na ibuka ang kanilang mga bibig at tanungin siya. Gayunpaman, tahimik pa rin silang nagbubulungan sa kanilang mga puso. Maliwanag, hindi sila lubos na naniniwala sa kanya. Ang matanda ay tamad na pakialaman ang kaisipan ng mga taong ito. Nakatingin ang kanyang mga mata sa entablado ng bato at may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Batay sa kanyang mga pandama, ang espiritual na lakas ni Huan Feng ay talagang humihina. Magiging masama ang mga bagay kung magpapatuloy ito. Sana ay makapagtiis siya. Ang pagpino ng isang Tier 7 high-grade medicinal pill ay talagang medyo nakakapagod para kay Huan Feng. Mabilis na dumaloy ang oras sa panahon ng pagsasanib na ito. Ang medicinal strength merger ni Xiaoyan at Grandmaster Huan ay unti-unting natapos. Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga mata, ang natural na enerhiya sa mataas na entablado ay unti-unting naging mailap at marahas. Sa harap ng karahasang ito, tahimik na kumakalat ang isang hindi pangkaraniwang siksik na halimuyak na panggamot, na naging dahilan upang tumuon ang atensyon ng sinumang sumisinghot dito. Si Tang Xin at ang lahat ay naging mas gising nang maramdaman nila ang pagbabago sa mataas na entablado. Malapit na bang matapos ang pagsasama ng 2 taong ito? Hindi nagbabago ang ekspresyon ni Xiaoyan sa harap ng maraming nag-aalalang mga mata na nakatutok sa kanya. Hindi siya naglakas loob na i-relax ang kanyang isip kahit kaunti. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasanib, ang mukha na ito ay naglalaman ng isang sinulid ng mahinang maputlang kaputian. Gayunpaman, ito ay walang masyadong seryoso. Sa kabilang banda, mas malala ang kalagayan ni Grandmaster Huan. Puti na ang mukha niya. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin siya sa mahigpit na pag-igting ng kanyang mga ngipin nang hindi sumusuko. Fuse. Habang tumataas ang densidad ng halimuyak na panggamot sa matataas na entablado, halos sabay na idinilat ni Xiaoyan at Grandmaster Huan ang kanilang mga mata. Sumisigaw ang kanilang mga bibig habang mabilis na nagbago ang kanilang mga sil ng kamay.
Pagkatapos ng pagbabago sa kanilang mga handsil, ang spiritual strength sa loob ng medicinal cauldron ay nagbago din. Ang presyon ay lumundag at ganap na pinagsama ang lahat ng panggamot na likido. Chi. Isang berde at pulang glow ang biglang sumilaw sa loob ng medicinal cauldron sa pagkakataong sila ay nagsanib. Para lang silang magaan na haligi na umabot sa 100 metro ang taas. Ang dalawang alon ng mga pabangong panggamot ay umabot na sa limitasyon ng kanilang densidad sa sandaling sumikat ang matinding ningning. Sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon. Nagtagumpay ba ang pagsasanib? Ang nababagabag na puso ni Tang Woer ay sa wakas ay nakahinga habang siya ay nakatayo sa gilid ng plaza. Isang nakakaakit na ngiti din ang sumilay sa kanyang magandang mukha. Biglang tumayo si Tang Xin sa entablado ng bato sa sandaling ito. Mahirap itago ang saya sa mukha niya. Gayunpaman, hindi siya isang walang ingat na tao. Alam niya na ang pagpipino ng tableta ay hindi pa rin ganap na tagumpay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Sinabi niya, ang mga sangkap ng gamot ay ganap na pinagsama-sama. Ang susunod ay ang pinakamahalagang pagbuo ng tableta. Bahagyang ikiling ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napatingin siya kay Grandmaster Huan. Hindi niya sinasadyang nagulat nang makita ang ekspresyon ng kabilang partido. Medyo nag-aalangan siyang nagtanong. Grandmaster Huan, maaari ka pa bang magpatuloy? Itinoon ni Huan Fang ang kanyang atensyon nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Ikinaway niya ang kanyang kamay at tumawa. Relax. Bagamat ganito ang kanyang pananalita, hindi masyadong nakakumbinsi ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Grandmaster Huan, natural na walang masabi si Xiaoyan. Kung hindi niya taglay ang Glazed Lotus Heart Flame para protektahan ang kanyang katawan, malamang na napunta siya sa katulad na estado bilang Huan Fang. Naramdaman din ni Tang Xin na ang kalagayan ni Huan Fang ay hindi masyadong tama. Sa sandaling ito, gayunpaman, wala siyang oras na mag-isip ng iba pa. Ang tanging magagawa niya ay ang pagkayam ng kanyang mga ngipin at sinabi. Mangyaring ipagpatuloy. Kung ang pinagsanib na lakas ng gamot ay pinabayaan ng mag-isa ng masyadong mahaba, ito ay makakaapekto sa mga pagkakataong matagumpay na mapadalisay ang tableta. Tumanggaw sina Xiaoyan at Grandmaster Huan. Nakahinga sila ng malalim ng hangin at nagbago ang kanilang mga handsil. Nakikita ng isang tao ang berdeng pulang glow sa loob ng medicinal cauldron na biglang pumailang lang. Agad itong nag-transform sa dalawang rainbow glow na lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Malakas na nagbanggaan ang dalawang kumikinang na ito sa gitna ng medicinal cauldron. Bang! Ang dalawang patak ng likido, na nabuo mula sa nakapagpapagaling na lakas ng halos 100 uri ng mga sangkap na panggamot, ay nagbuga ng malalim na tunog sa sandaling sila ay nagbanggaan. Kaagad, isang pabilog at hindi pangkaraniwang malakas na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kanila. Bumangga ang ripple sa mga dingding ng medicinal cauldron, na naglalabas ng malinaw na bangbang na tunog. Dahil sa espiritual na lakas na inihahalo sa panggamot na likido, naglabas ng helenghing si Xiaoyan sa banggaan na ito. Medyo nanginginig din ang katawan niya. Grog. Nakayanan ni Xiaoyan ang energy shock na ito, ngunit si Grandmaster Huan, na kasalukuyang nasa limitasyon niya, ay lumitaw na parang huling dayami na naging sanhi ng pagbagsak ng isang kamelyo. Agad na namutla ang kanyang mukha habang ang isang subo ng sariwang dugo ay tumalsik. Agad na tumahimik ang buong lugar habang nakatingin ang lahat kay Grandmaster Huan, na biglang dumura ng dugo at bumagsak. Ang ngiti na kalalabas lang sa mukha ni Tang Xin at Tang Woer ay unti-unting tumigas. Alam ng lahat kung anong uri ng mga kahihinatnan ang mangyayari kung may mangyari sa alchemist sa sandaling ito. Mabibigo pa ba ito? Bulong ni Tang Xin sa sarili. Ang kanyang mukha ay tila naging mas matanda sa isang iglap. Sa labas ng plaza, ang mukha ni Tang Woer ay naging puti rin ng nyebe. Isang kalungkutan ang malabo na lumitaw sa kanyang magandang mga mata. Nangangahulugan ba ito na itinakda ng tadhana ang katapusan ng kanyang buhay? Natigilan si Xiaoyan habang nakatitig kay Grandmaster Huan, na bumagsak. Mabilis siyang nakabawi pagkaraan ng ilang sandali. Biglang nabaling ang tingin niya sa medicinal cauldron. Kung ang pill refinement na ito ay mabibigo,
Makalimutan niya ang tungkol sa Skyfire 3 Mysterious Change. Mawawala nga ba ang lahat ng kanyang pagsisikap sa huling sandali na ito? Isang ayaw at walang awa na ekspresyon ang agad na bumalatay sa kanyang mga mata nang maisip niya ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1054. Pag-ikot ng tide. Tahimik ang buong square. Ang mga mata ng lahat ay may walang katumbas na panghihinayang habang nakatingin kay Grandmaster Huan, na nahimatay sa lupa. Matapos magtiis ng 10 araw, walang sino man ang umasa na mauuwi ito sa kabiguan sa huling sandali. Dalawang pulang berdeng glow ang nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa loob ng medicinal cauldron. Ang masaganang pabangong panggamot ay kumakalat sa buong parisukat. Gayunpaman, hindi na ito naging dahilan upang ang mga tao ay makaramdam ng pagka-relax gaya ng nangyari kanina. Sa halip, nadama ng lahat na ang kanilang mga puso ay sobrang bigat. Mapurol ang mga mata ni Tang Xin habang nakatingin sa medicinal cauldron. Ang natatalo niyang ekspresyon ay hindi makayanang tingnan. Isang malahiganteng tao ang nagbubunyag ng ganoong emosyon. Nakakadurog talaga ng puso. Sa gilid ng plaza, ang magandang mukha ni Tang Woer ay pumuti rin. Ilang sandali pa ay nagpakawala siya ng isang malungkot na ngiti. Bahagyang gumalaw ang maganda niyang katawan. Ang ilang mga disipulo mula sa Burning Flame Valley sa likod niya ay nagmamadaling humakbang pasulong upang suportahan siya. Natahimik ang buong square. Ang solemn na nakapaligiran iyon ay nagdulot ng matinding pressure sa lahat. Walang nang ahas na ibuka ang kanilang mga bibig para magsalita sa sandaling ito. Ang tahimik at nakaka-pressure na kapaligiran ay nagpatuloy ng ilang sandali bago ang isang mababang, malalim na boses ay biglang tumunog, na binasag ang nakaka-pressure na katahimikan ng parisukat tulad ng ginawa nito. Valley Chief Tang, maaari ko bang ipagpatuloy ang pagpipino? Kahit na si Tang Xin ay nasa isang desperado na estado, hindi niya sinasadyang itinaas ang kanyang ulo sa pagkabigla nang marinig niya ang mga salitang ito. Tiningnan niya ang seryosong mukha ni Xiaoyan bago bahagyang lumaki ang kanyang bibig. Ang ilang pag-asa ay biglang sumibol mula sa kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Kabataang kaibigan na si Xiaoyan, kaya mo bang pinuhin ang Fire Bodhisattva pill na ito ng mag-isa? Dahan-daang humiling si Xiaoyan. Masyado talagang mataas ang tingin nila sa kanya. Kahit na sa kanyang kasalukuyang sarili, malamang na napakababa ng tsansa na magtagumpay kapag pinipino ang isang Tier 7 na high-grade na medicinal pill. Gayunpaman, ito ay hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa simpleng pag-upo at walang ginagawa. Kung ipagpapatuloy natin ang pagpipino, marahil ay may pagkakataon pa rin. Gayunpaman, kung susuko tayo ngayon, tuluyan na tayong mabibigo. Bumaba ang mga mata ni Xiaoyan kay Tang Xin. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng sigla ng isang binata. Ang kanyang karanasan sa mga taong ito ay lumikha ng matigas na karakter ni Xiaoyan. Bihira niyang binanggit ang mga salitang susuko. Kung sumuko siya sa kalagitnaan ng mahigit 20 taon ng pagsasanay na ito, malamang na hindi siya makakatakas mula sa pagiging basura ng Shao Clan, lalong hindi maabot ang yugtong kinalalagyan niya ngayon. Bahagyang nayanig ang puso ni Tang Xin nang maramdaman niya ang nagbabagang mga mata ni Xiaoyan. Nabaling ang kanyang tingin sa berdeng pulang kinang na ibinubuga mula sa medicinal cauldron. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, sa wakas ay nanggigigil ang kanyang mga ngipin at nagsalita sa malalim na boses. Kabataang kaibigan na si Yan Xiao, dahil ganito ang sinabi mo, mangyaring magpatuloy. Walang sisihin sa iyo kahit na ito ay mabaygo. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan nang marinig niya ang tugon ni Tang Xin. Pagkatapos nun ay bahagya siyang tumango. Valley Chief Tang, tulungan mo akong bantayan. Huwag mong hayaang makagambala sa akin ang sinuman. Susubukan ko ang aking makakaya. Ang tadhana ang magdedetermina kung ako ba ay magtatagumpay. Nagsalita si Xiaoyan sa isang solemn na paraan. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata ng dahan-dahan at ang mga sil na nabuo ng kanyang mga kamay ay mabilis na nagbago. Ang espiritual na lakas sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nawala ng hindi napigilan. Kaagad, ito ay parang isang walang katapusang pag-agos habang ito ay lumundag sa nagniningas na pulang kaldero ng gamot. Bahagyang itinuwid ni Tang Xin ang kanyang katawan nang makita niyang nagsimulang kumilos si Xiaoyan. Ang natalong ekspresyon sa kanyang mukha ay mabilis na binawi.
Ang kanyang katawan ay unti-unting umangat sa langit habang ang kanyang mahigpit na mga mata ay lumiligid sa kanya. Sa wakas, siya ay nagutos sa malalim na boses. Mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang pumasok sa kahit saan sa loob ng 100 talampakan mula sa entablado ng bato. Ang mga puso ng mga disipulo mula sa Burning Flame Valley ay malamig na nanginginig nang maramdaman nila ang pagiging mahigpit sa mga salita ni Tangzin. Kaagad, pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay at tinanggap ang utos. Pagkatapos nito, unti-unti silang umatras nang hindi lumilikha ng kahit katiting na ingay. Lahat ng Alchemist Grandmaster sa platform ay natigilan nang makita nila ang eksenang ito. Hindi sinasadyang nagbuka ang kanilang mga bibig pagkatapos nilang maunawaan ang isang bagay. Na talagang iniisip ni Yan Xiao na pinuhin ang Fire Bodhisattva Pill ng mag-isa. Bagamat ang huling hakbang sa pagbuo ng tableta lamang ang natitira sa pagpipino ng tableta na ito, tiyak na hindi ito isang bagay na magagawa niya. Dapat itong malaman na ang isang tao na maaaring pinuhin ang isang Tier 7 high-grade medicinal pill ay medyo bihira kahit nasa pill tower. Bagamat ang lahat ay puno ng kawalang paniwala, hindi sila nang ahas na random na ibuka ang kanilang mga bibig matapos makita ang kabagsikan sa mukha ni Tangzin sa kalangitan. Ang tanging nagawa nila ay itago ang kanilang pagdududa sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang mukha ni Xiaoyan ay may kataim-taiman na hindi pa nakikita noong nakatayo siya sa entablado ng bato. Kinokontrol ng kanyang espiritual na lakas ang bawat pulgada ng medicinal cauldron. Kaya naman naramdaman niya ang nakakatakot na aspeto ng isang high-grade Tier 7 medicinal pill. Ang nakapagpapagaling na lakas na nasa loob nito ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Maaari pa itong maging sanhi ng pagbabago ng natural na enerhiya sa paligid. Kung hindi dahil sa Mountain Melting Cauldron na ito, malamang na ang panlabas na natural na enerhiya ay nagkagulo. Bumuhos ang espiritual na lakas at ganap na binalot ang berde-pulang glow sa loob ng kaldero. Kaagad, nahati ito sa hindi mabilang na bilang ng mga string ng enerhiya na dahan-daang nagsanib sa dalawang kumpol ng liwanag. Ang espiritual na lakas ay sumalakay lamang sa dalawang kumpol ng liwanag nang biglang manginig ang katawan ni Xiaoyan. Maaaring maliit ang berde at pulang malapot na patak, ngunit naglalaman ang mga ito ng lakas ng 100 bihirang sangkap na panggamot. Bukod dito, ang lahat ng mga sangkap na panggamot na ito ay lumago sa loob ng mahabang panahon. Sa kasalukuyan, pinagsama-sama ang kanilang mga nakapagpapagaling na lakas. Ito ay sapat na upang sabihin kung gaano kakapal ang nakapagpapagaling na lakas sa loob ng dalawang patak ng malapot na likidong ito. Marahil ito ay dahil sa dalawang malapot na likido na nagkadikit, ngunit ang nakapagpapagaling na lakas sa loob ng mga ito ay lumitaw na kakaiba at marahas. Napakahirap para sa pagsasanib na magpatuloy. Bukod dito, ang ligaw at marahas na lakas ng panggamot ay naglalabas ng pagtanggi na nagtangkang itulak palayo ang kabilang partido. Natahimik sandali si Xiaoyan bago niya natuklasan na ang lakas ng gamot sa loob ng dalawang droplet ng medicinal liquid ay hindi nagpapakita ng anumang pagkaantala. Sa halip, naging mas matindi sila. Unti-unti ding lumaki ang pagitan nila. Kung magpapatuloy ito, kalimutan ang tungkol sa pagsasanib, kahit na ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay magiging isang napakahirap na gawain. Ang nakakagambalang bagay na ito ay isang bagay na unang natutugunan ni Xiaoyan sa lahat ng mga taong ito ng pagpipino ng mga tabletang panggamot. Hindi ganito kahirap kahit noong nagpipino siya ng tableta noon sa Inner Academy. Siyempre, iyon ay dahil pumasok si Xiaoyan sa isang mahiwagang kalagayan noong panahong iyon. Sa kasalukuyan, hindi siya nagtataglay ng gayong swerte. Kaya, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling kakayahan. Ang pagpapatuloy sa ganitong paraan ay hindi rin solusyon. Huminga ng malalim si Xiaoyan nang maramdaman niya ang matinding pagtutol na ipinapadala mula sa kanyang espiritual na lakas, na nakabalot sa dalawang patak ng likido. Isang pag-iisip ang dumaan sa kanyang isipan, at mararamdaman ng isa ang espiritual na lakas, na tumatagos sa loob ng kalderong panggamot, na lumalabas. Sa wakas, baliw nitong pinigilan ang dalawang patak ng likido. Bang! Isang malalim, solemn na naingay ang tumunog sa loob ng medicinal cauldron. Sa ilalim ng buong lakas ng espiritual na pagsupil ni Xiaoyan, ang dalawang berdeng pulang patak, nakakahiwalay pa lang, ay walang awang pinagdikit.
Gayunpaman, hindi sila naging mahinahon bilang isang resulta. Sa halip, isang mas matinding paghihiganti ang sumiklab pagkaraan ng ilang sandali. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng hindi pangkaraniwang mabangis na mga ripple ng enerhiya mula sa dalawang patak. Sa bawat oras na mabangga nila ang espiritual na lakas ni Xiaoyan, magiging sanhi ito ng bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagkakaroon ng tinong mga table tasks, hindi ako naniniwala na hindi ko kayang lutisin ang dalawang maliliit na bagay ngayon. Medyo nagalit din si Xiaoyan sa pagganti ng likidong enerhiya. Ang kanyang puso ay naging mas mabangis at ang maringal na spiritual strength sa loob ng medicinal cauldron ay agad na pinagsama-sama sa isang spiral form. Nagsimula itong umikot ng ligaw. Kasunod ng pagbabago ng espiritual na lakas tungo sa isang mabilis na umiikot na spiral, ang presyon mula rito ay biglang tumaas. Ang berde at pulang likido ay dahan-dahang nakipag-ugnayan sa gitna ng matinding presyon. Pagkatapos nito, pilit silang pinaghalo. Isang ideya ang pumasok sa isipan ni Xiaoyan sa sandaling pinaghalo ang dalawang patak ng likidong ito. Agad na nabawasan ang tumataas na presyon. Kasabay nito, lumitaw ang isang jade green na apoy mula sa kung saan, nilamon ang berde-pulang likido. Ang pagtaas at pagbaba ng presyon pati na rin ang paglabas ng apoy ay perpektong kontrolado ni Xiaoyan. Kung ang anumang pagkakamali ay magaganap sa panahong ito ay magreresulta sa pagkawala ng ilang lakas ng gamot, at ito ay magtatapos sa pagbabawas ng mga pagkakataon na matagumpay na mapino ang tableta. Bagamat pinagsama ni Xiaoyan ang dalawang patak ng likido, naubos din nito ang espiritual na lakas ni Xiaoyan. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay hindi niya isinasaalang-alang ang lahat ng ito. Ang kanyang espiritual na lakas ay patuloy na ipinasok sa berdeng pulang likido. Pagkatapos nito, nakuha niya ang lahat ng bahagyang pagbabago sa loob nito. Mula dito, sinimulan niyang maingat na kontrolin ang presyon at temperatura ng apoy. Nagkaroon ng kompletong katahimikan sa labas ng entablado ng bato. Tiningnan ni Tang Xin ang nanginginig na katawan ni Xiaoyan. Umangat ang kanyang puso sa kanyang lalamunan bilang resulta, lalo na nang makita niyang unti-unting namumutla ang ekspresyon ni Xiaoyan. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Tang Xin, hindi niya maiwasang maramdaman ang paglakas ng kanyang puso. Gayunpaman, maswerte at hindi natuloy ang panginginig ng katawan ni Xiaoyan bago ito unti-unting kumalma. Sa oras na ito, naramdaman ni Tang Xin ang isang jade green na apoy na biglang lumitaw sa loob ng medicinal cauldron. Tumingin ang kanyang mga mata, at nakita niya ang berde-pulang likido na dahan-daang kumukulo sa loob ng apoy. Mayroong kahit na hindi malinaw na mga senyales ng isang likido na nagpapatigas. Ang eksenang ito ay hindi pamilyar kay Tang Xin. Alam niya na ito ang pasimula sa pagbuo ng isang tableta. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Isang pananabik na ekspresyon din ang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na aasa si Xiaoyan sa sarili niyang mga kakayahan para makumplito ang huling hakbang. Maaaring tingnan ni Tang Xin ang lahat sa isang madali at nakaka-relax na bagay mula sa labas, ngunit si Xiaoyan ay naglagay ng malaking pagsisikap dito. Kung ang kanyang spiritual strength ay hindi lalampas sa mga alchemist na iyon ng parehong tier, tiyak na hindi niya magagawa ang ganoong mahirap na gawain. Kahit na ganito ang nangyari, naging sanhi din ito ng unti-unting pagpapakita ng kanyang makapangyarihang kaluluwa ng ilang senyales ng panghihina. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin sa kanyang puso. Pilit niyang pinigilan ang mahinang pakiramdam sa loob ng kanyang kaluluwa, at itinoon niya ang kanyang isip sa pagkontrol sa temperatura ng apoy at espiritual na presyon. Sa ilalim ng paulit-ulit na pag-ihaw ng jade green na apoy at ang katamtamang pagpigil sa spiritual strength, unti-unting tumigas ang berde-pulang likido. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng plaza sa buong araw at gabi. Sa panahong ito, tahimik ang lugar. Wala kahit kititing na tunog ang lumabas. Gayunpaman, walang umalis sa panahong ito. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa entablado ng bato. Talagang gustong malaman ng lahat kung magagawa ng napakabatang lalaking ito ang huling hakbang na ito o hindi. Isang sinag ng liwanag ng umaga ang biglang kumalat mula sa langit at sinira ang madilim na gabi sa lambak ng bundok.
Ang natural na enerhiya sa loob ng napakalaking Burning Flame Valley ay biglang nagsimulang magbago sa sandaling lumitaw ang sinag ng liwanag ng umaga na ito. Si Tang Xin, na naka-cross-leg sa entablado ng bato, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Baka sa kanyang titig ang ligaw na saya habang nakatingin sa gitna ng entablado ng bato. Isang halimuyak ng tableta ang biglang nagkalat mula sa medicinal cauldron. Rumble. Biglang lumitaw ang maitim na ulap sa kalangitan nang walang anumang paunang babala sa sandaling imulat ni Tang Xin ang kanyang mga mata. Ang kidlat ay gamulong sa loob ng madilim na ulap. Ang mga ahas na pilak ay dumaloy sa lahat ng dako, na gumagawa ng nakakagulat at malakas na tunog habang sila ay gumagalaw. Battle Through the Heavens. Kabanata 1055. Nakitang muli ang Peel Lightning. Ang makapal at maitim na ulap ay nagtipon sa kalangitan sa itaas ng lambak. Ang sinag ng liwanag ng umaga, nakalalabas lang sa abot tanaw, ay hinaranggan ng mga ulap. Sa isang iglap, ang buong lambak ay naging lubhang madilim. Tanging kapag ang kulay pilak na kidlat ay tumawid sa madilim na ulap, ang lambak sa ibaba ay lumiliwanag. Ang halimuyak ng gamot sa entablado ay umabot na sa pinakamataas na saturasyon nang magtipon ang maitim na ulap sa kalangitan. Kahit na ang nakapalibot na natural na enerhiya ng entablado ng bato ay iginuhit ng halimuyak ng tabletang ito, na naglalabas ng bahagyang panginginig ng boses habang ginagawa ito. Isang jade green na apoy na mabangis na nasusunog sa loob ng medicinal cauldron. Isang berde-pulang spherical medicinal pill ang dahan-dahang umiikot sa hangin sa itaas ng apoy. Isang nakakagulat na enerhiya ang paulit-ulit na ibinubuga mula rito. Bumangga ang enerhiya sa mga dingding ng medicinal cauldron, na naglalabas ng klang na matalak na tunog. Tiningnan ni Xiaoyan ang medicinal pill na umiikot sa loob ng medicinal cauldron. Isang ngiti ang hindi sinasadyang sumilay sa kanyang maputlang mukha. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga talukap at kumakalat ang pagkapagod mula sa kanyang kaluluwa, dahilan upang makaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Ang pagbuo ng mga tableta sa pagkakataong ito ay talagang napagod siya ng kaunti ng sobra. Kung ang kanyang kalooban ay hindi sumusuporta sa kanya mula sa kanyang puso, malamang na mahihirapan siyang magtagumpay. Ang thunderbolt na tumagos sa madilim na ulap sa kalangitan ang nagpapaliwanag sa maputlang mukha ni Xiaoyan. Siya ay lumitaw na lubhang mahina. Alam ng lahat na naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas nang makita nila ang kanyang kalagayan. Kabataang kaibigan na si Yan Xiao, ang isang pasasalamat lamang ay hindi nagdudulot ng malaking hustisya. Nagising si Tang Xin mula sa kanyang pananabik na estado. Nagmamadali siyang nagsalita habang nakakuyom ang mga kamay nang makita ang mahinang kalagayan ni Xiaoyan. Kakalabanin lang ni Tang Xin ang tinatawag na Peel Lightning na ito pagkatapos magsalita ng mga salitang ito nang bigla niyang marinig si Xiaoyan na humihingal. Valley Chief Tang, ipaubaya mo sa akin ang tungkol sa Peel Lightning. Nagulat si Tang Xin nang marinig niya ito. Nagmamadali niyang sinabi. Kabataang kaibigan na si Yan Xiao. Magtiwala ka na ang Peel Lightning na ito ay hindi makakasama sa matandang ito. Paano mo pa rin matatanggap itong Peel Lightning sa iyong kasalukuyang kalagayan? Siyempre alam kong matatanggap mo ang Peel Lightning. Gayunpaman, kailangan pa rin ng Earth Demon Puppet ko ang Peel Lightning para pinuhin ang katawan nito. Inilibot ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at mamulong sa kanyang puso. Agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay at ang maliwanag na pilak na Earth Demon Puppet ay lumitaw na may isang flash. Sinulyapan niya si Tang Xin at mahinang tumawa. Valley Chief Tang, ang Peel Lightning na ito ay kapaki-pakinabang sa akin. Mangyaring huwag itong agawin sa akin. Matapos ang refinement ng Peel Lightning noong nakaraang pagkakataon, ang lakas ng Earth Demon Puppet ay walang alinlangan na tumaas. Kung ito ay sasailalim sa isa pang pagpipino, malamang na ang lakas ng Earth Demon Puppet ay tataas muli. Ang bagay na ito ay isang nangungunang manlalaban para kay Xiaoyan. Ito ay natural na pinakamahusay kung ang lakas nito ay maaaring tumaas. Nagulat si Tang Xin nang makita niya ang Earth Demon Puppet na lumitaw. Isang sorpresa ang agad na sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay bumulalas. Puppet. Sa paningin ni Tang Xin, natural niyang nakilala ang Earth Demon Puppet sa isang sulyap. Hindi nagulat si Xiaoyan tungkol dito. Itinaas niya ang kanyang ulo,
tumingin sa makakapal, madilim na ulap sa kalangitan, at tumango. Dahil ang batang kaibigan na si Yan Xiao ay nagpipilit na gawin ito, hahayaan ko ang iyong papel na harapin ang Peel Lightning. Maaari mo lamang sabihin ang anumang alalahanin kung may mangyari mamaya. Bagamat hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng ganoong tiwala si Xiaoyan sa kanyang papel, ang Peel Lightning na ito sa huli ay isang bagay na ipinatawag ni Xiaoyan at si Tang Xin ay hindi makapagkomento ng sobra. Bukod dito, si Xiaoyan ay nakagawa na ng malaking pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na matagumpay na pinuhin ang Fire Bodhisattva Peel. Si Tang Xin ay natural na hindi magsasabi ng masyadong maraming tungkol sa isang maliit na bagay. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Nakatingin ang mga mata niya sa langit. Mahina niyang itinaas ang kanyang kamay at mahinang sinabi. Pumunta ka. Katatapos lang ng utos ng marahas na tumapak ang mga paa ng Earth Demon Puppet sa lupa. Ang katawan nito ay tumaas na parang rocket at huminto sa kalagitnaan ng hangin. Ang makapal, madilim na ulap ay naglalabas ng lakas ng kidlat sa paligid ng 200 talampakan sa itaas ng ulo nito. Ang sorpresa sa mga mata ni Tang Xin ay hindi sinasadyang lumakas nang makita niyang ang Earth Demon Puppet ay nagawang manatiling nakasuspine sa hangin tulad ng isang piling tao na si Dao Zhang. Naglabas ng papuri ang kanyang puso. Natuklasan niya na tila hindi niya nakikita ang napakabatang lalaking ito. Hindi lamang ang taong ito ay nagtataglay ng langit na apoy, ngunit mayroon din siyang napakagandang tagumpay sa mga tuntunin ng pagpipino ng mga tableta. Ngayon, naglabas pa siya ng isang puppet na may hahambing sa isang elite na Dao Zhang. Ang lahat ng ito ay naging sanhi ng pagiging mas mahiwaga ng pagkakakilanlan ni Xiaoyan. Lahat ng mga pagbabago sa entablado ng bato ay nakuhanan ng mga mata ng mga naroroon, lalo na ang kaso nang makita nila si Xiaoyan na tumawag ng isang kulay pilak na figure ng tao na lumipad sa kalangitan. Natigilan silang lahat. Dahil sa isang papel na walang hininga, ang ilan sa mga may mas matalas na pandama ay maaaring sabihin kung ano ito pagkatapos suriin ito. Ito ay talagang isang puppet. Balak ba ni Yan Xiao na gamitin ang puppet na ito para harangan ang Peel Lightning? Ang Peel Lightning na nabuo ng isang high-grade Tier 7 medicinal peel ay hindi larong pambata. Kahit na ang 5-star pataas na ekspertong Dao Zhang ay halos hindi ito mahahadlangan. Matatanggap kaya ito ng papel na iyon? Lahat ng naroroon ay nakaramdam ng kawalan ng katiyakan tungkol kay Xiaoyan. Dahil sa kanyang naunang nakakagulat na pagganap, gayunpaman, natututo ang lahat na maging mas mahusay na kumilos. Hindi sila nang ahas na sapakin siyang kotsain dahil alam ng lahat na ang binatang ito, na mukhang mas bata sa kanilang lahat, ay nagtataglay ng tagumpay na malayo sa kanilang maihahambing. Kahit na ito ay medyo malupit sa mga Alchemist Grandmaster na ito ay, pagkatapos ng lahat, ang katotohanan. Hindi nila ito matatakasan kahit gaano pa kahirap para sa kanila na tanggapin ito. Dahil hindi sila makatakas, pilit na lamang nila ito kayang tanggapin. Siyempre, hindi lang sila ang may ganitong mga kaisipan. Ang mga disipulo ng Burning Flame Valley sa paligid ng plaza ay hindi nagawang gumawa ng mga ulo o buntot sa mga aksyon ni Xiaoyan. Kung si Xiaoyan ay nasa kanyang tuktok, maaari pa rin silang maniwala sa kanya kung gusto niyang makatanggap ng Peel Lightning. Gayunpaman, siya ay ganap na ginugol. Kalimutan ang tungkol sa pagtanggap ng Peel Lightning. Kahit na ang isang random na disipulo ng Burning Flame Valley ay magagawang talunin siya sa sandaling ito. Ano ang iniisip ni Ama? Bagamat ang papel na iyon ay makakatanggap ng Peel Lightning, malinaw na ito ay konektado kay Yan Xiao. Kung ang papel ay nawasak ng Peel Lightning, si Yan Xiao ay magdaranas ng pinsala bilang resulta. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, napakahirap para sa kanya na makatanggap ng ganoong suntok. Ang mga kilay ni Tang Woer ay patayo habang pinag-aaralan niya ang kulay pilak na figure sa kalangitan. Hindi niya sinasadya at mahinang bulong sa sarili. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa maraming nagdududa na mga mata sa paligid ng plaza. Wala rin siyang ginawa tungkol sa kanila dahil ang maitim na ulap sa kalangitan ay nagpakawala ng kanilang lakas pagkatapos ng ilang panahon. Isang malakas na dagandong ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Siguro kung ang Earth Demon Puppet ay asenso sagrado pagkatapos masipsip ang Peel Lightning na ito. Bulong ni Xiaoyan sa kanyang sarili.
Ang Earth Demon Puppet ay nahahati sa 3 grado. Ang Man, Earth, at Sky grade. Noong una ay Pino ang Popeye, hinaluan ito sa pagitan ng pinakamababang marka ng Man at grado sa Earth. Gayunpaman, pagkatapos na Pino ng Peel Lightning minsan, tumalon ito sa grado ng Earth. Isa lamang Earth grade Earth Demon Puppet ang nagawang labanan ang 5 hanggang 6 na bituin na si Dao Zhang. Kung ito ang pinakamataas na grado na Sky Demon Puppet, malamang na ito ay nagtataglay ng kakayahang lumaban kahit nasa harap ng isang elite na Daozun. Isang Daozun class puppet. Ang puso ni Xiaoyan ay hindi sinasadyang uminit nang maisip niya ito. Unti-unti itong kumalma. Talagang hindi ganoon kadaling maabot ang grado sa langit. Ang ganitong uri ng bagay ay dapat na mabagal. Bang! Biglang sumabog si Thunder sa kalangitan nang lumitaw ang ideyang ito sa isipan ni Xiaoyan. Kaagad, makikita ng isang tao ang isang makapal na hita na pilak na kidlat na napunit sa madilim na ulap tulad ng isang pilak, higanteng sawa. Pagkatapos nito, sumugod ito patungo sa medicinal cauldron sa entablado ng bato sa paraang parang kidlat. Isang pag-iisip ang dumaloy sa puso ni Xiaoyan nang pumutok ang pilak na kidlat. Ang Earth Demon Puppet sa langit ay agad na sumugod pababa. Lumitaw ito sa entablado ng bato, pinalawak ang mga braso, at hinayaan ang kulay pilak na bolt na marahas na bumasag sa katawan nito. Boom! Tinamaan ng pilak na kidlat ang katawan ng Popeye habang lumitaw ang isang hindi pangkaraniwang malalim at mahinang tunog. Dahil sa tunog na ito, biglang tumalon ang puso ng lahat. Ang katawan ng Earth Demon Puppet ay itinulak pababa ng Silver Lightning Bolt na ito ng halos 10 metro. Saka lamang nito pilit pinatatag ang katawan. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na bilang ng mga kulay pilak na arko ng kidlat ay kumikislap habang paulit-ulit silang pumapasok sa katawan nito. Kung ordinaryong tao lang, malamang matagal nang nahati ang balat nila. Gayunpaman, walang naramdaman ang Earth Demon Puppet. Sa halip, unti-unting lumalakas ang kulot nitong katawan habang pinapasok ito ng kidlat. Ito ay talagang sumisipsip ng enerhiya ng Peel Lightning. Tiningnan ni Tangzin ang puppet na maayos kahit na tinamaan ng pilak na kidlat. Sa halip ay sinisipsip nito ang lakas ng bolt. Isang nagulat na ekspresyon ang hindi sinasadyang sumilay sa mga mata ni Tangzin nang gawin niya iyon. Bang! 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 Matapos ang isang pilak na kidlat ay madaling matanggap ng Earth Demon Puppet, ang mga madilim na ulap sa kalangitan ay nagsimulang umikot ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang 3 kidlat, na mas malakas pa kaysa sa una, ang sumugod pababa mula sa madilim na ulap. Sumunod ang dumadagandong na tunog ng mga pagsabog. Boom! 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 Nahaharap sa 3 silver bolts na ito, ang Earth Demon Puppet ay hindi nag-atubili kahit kaunti sa ilalim ng kontrol ni Xiaoyan. Lumitaw ito na parang baras ng kidlat, na umaakit ng 3 pilak na kidlat sa katawan nito. Ang Earth Demon Puppet ay nahulog sa ilalim ng matinding hampas ng 3 pilak na kidlat. Bumagsak ito sa lupa. Ang magkabilang paa nito ay nakapasok ng malalim sa matigas na lupa. Gayunpaman, bumangon ito matapos kumalat ang pilak na kidlat. Ang buong katawan nito ay naglalabas ng nakasisilaw na pilak na kinanghabang ito ay lumulutang sa hangin, lumilitaw na parang isang maringal na Diyos ng digmaan na hindi kailanman babagsak. Ang Peel Lightning ay lumilitaw na nagalit sa harap ng provokasyon na ito ng Earth Demon Puppet. Paulit-ulit nitong iniluwa ang napakalaking kidlat mula sa madilim na ulap. Pagkatapos nito, parang machine gun ito habang sinenyasan sila sa katawan ng Earth Demon Puppet na may kaluskos na tunog. Ang kagilahilalas na eksenang ito ay naging dahilan upang maramdaman ng mga nanunood na ang kanilang paghinga ay nagiging tamad. Napatingin ang mga mata ni Xiaoyan sa Earth Demon Puppet na paulit-ulit na dinurog ng Peel Lightning sa kalangitan bago ito bumangon muli. Isang ngiti na puno ng pag-asa ang hindi sinasadyang sumilay sa kanyang mukha. Iniisip niya kung gaano kalakas ang Earth Demon Puppet pagkatapos na pino ng Peel Lightning sa pagkakataong ito. Ang puso ni Xiaoyan ay napuno ng pag-asa nang maisip niya ito.